Itinanggi ng kampo ni Janet Lim Napoles na ibinebenta na ang mga tinaguri, ang utak ng pork barrel scam, yung kanilang mga mansyon o kanyang mansyon na hindi sakop ng freeze order ng korte. Ayon sa abogado ni Napoles, kahit daw ibenta nila yung mga yon, sino naman daw ang bibili? Nakatutok si Susan Enriquez. Exclusive. Ibinebenta na ni Janet Lim Napoles ang dalawa sa mga malalaki niyang bahay sa Makati City. Ang bahay na ito sa Magallanes kung saan nakatira ang mga kaibigang pari ni Napoles at kung saan umano itinago ng ilang linggo ang whistleblower na si Ben Harluy at ang bahay na ito sa Nara Street sa Forbes Park. 50 million pesos ang selling price ng bahay sa Magallanes, 450 million pesos naman ang bahay na ito sa Forbes Park. Ang sabi ng isang taga Forbes Park, matagal na itong ibinebenta pero kapag nalaman na kay Napoles, umaayaw na raw ang buyer. Tagal na po yun binibinta, umpisa nung lumabas yung scam. Kaso yung naging problema doon pag nalaman nila na may connection kay Napoles, umaayaw din yung mga tumitingin. So hanggang ngayon ho? Hanggang ngayon, sa alam ko. Meron pa rin, open pa rin yan sa buyer? Open, may marami pa namang tumitingin dyan eh. Wala sa pangalan ni Napoles ang dalawang bahay na ito kundi sa La Roca Enterprises Incorporated. Isang korporasyon ayon sa mga whistleblower ay pag-aari din ni Napoles at nabili nito mula sa mga kinita sa pork barrel fund scam. Hindi rin kasama ang mga bahay na ito sa freeze order na ibinaba ng Manila RTC. Nakarating na ang balitang ito sa mga abogado ng mga whistleblower. Pero itinanggi ito ng abogado ni Napoles. Wala pa silang success. Kung talagang gusto nilang mabenta yan, may paraan talaga. Mahirap gawin yon at this point in time. Kasi una, kung nasa pangalan ni Mrs. Napoles yon, well, malalaman ng tao. At ang sino mang bibili nun, matatakot. It's unfair. Kasi po, ilang beses na po namin dininayan kasi wala naman talagang ganung sitwasyon. Ang ilang ari-arian at bank account ni Napoles ng pamilya niya at ilang tauhan ay naka-freeze base sa utos ng korte. Pero hindi pa kasama rito ang mga ari-ariang nakapangalan sa mga korporasyon ni Napoles. Ayon sa mga whistleblower, 5 korporasyon daw ang naitayo ni Napoles mula sa Pork Barrel Fund ng mga mambabatas. Ito ay ang JCLN Global Properties and Development Corporation, JLN Corporation, JCLN Real Estate Development Consortium Incorporated, La Roca Enterprises Incorporated at RLG Solutions. Sa ilalim daw ng mga korporasyong ito, aabot sa 62 ang nabiling ari-arian ni Napoles. Noong isang taon pa hiniling ni na Atty. Benipayo sa Securities and Exchange Commission na magpalabas ng revocation of registration sa mga korporasyon ni Napoles para masama sa freeze order. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tugon ang SEC matapos na hindi sila makapagbayad ng 2,000 pisong filing fee. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.